Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Ayan, maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta po sa ating channel. Please don't forget to subscribe dito po sa Coach Jared Live YouTube channel at paki-follow po ang ating Facebook page news at ang ating Facebook group Tambayan ng mga Cocheros. This has been a very busy day. Nagtatlong live stream tayo kanina bago ako magklase. Nagklase ako. Dahil dyan, naparami ako ng kain. Nakatayo ako ngayon. Dahil ko nakain today. Diyos ko, yari ang diet. Anyway, busog na busog ako. Oo po, sobrang busog ko. Ganun pala pag napapagod. Ganun pala pag nasi-stress at napapagod, napaparami ng kain. Okay. Anyway, shoutout muna tayo, guys. Shoutout muna tayo, mga kababayan, ha? Sana ba yung ating YouTube? Parami. Anyway. Ay, naka. Sana yung ating slow mode na muna. Ayan. Okay. Sana ba yung mga natin? Moderators natin. Pa-post ulit. Sana moderators natin. Siyempre kayo unahin ko. Sana. Yan. Buti. Salamat Ate Elisa C. Ayan. Shoutout po sa mga moderators natin. Sila Ate Elisa C, Ate Susan, Ate Trexie, James, Manat May, Arnel, Jack Houston, Billion Movement, DJ Cans, Pinoy, Unnamed Legion, The Greater One, Kina, PS Moderator, Ate Mishi, Ate Nilda Galvez, Ate Nilda Arceo, Kuya Nelson Guntan, Sir Pascachi, at kay Shiro Kanzaki. Ayan, shoutout sa inyo lahat. Siyempre, shoutout din sa mga ibang kasama natin dito, mga boomers, mga loyals. Mga loyal sa atin, guys. Sila Albert Valenzuela, Marita Samonte, 23 Ballesteros, Kay Espiritu, John Hilista, Gamayon, Leonard Kulala, Eli Robles, Elizabeth Ili, okay, Franklin Sildo, The Blula, John Dinider, Angelito Adoptante, Solo Island Girl, Jennifer, Pipo Garcia, Maria Cecil Reyes, Melanio Tadeo, George DC, Maria, Sandra Letran, Ron Rafa, Jose Plata, J. Ram, Lori, Joel Malibiran, Jocelyn, Sam, SpongeBob, Jo Guliana, Hatina, Loni Lagine, Eagle of the North, mga Excel, okay, Felicitas Asis Nawel, Lucia Medina, Cesar Cabrera, at Sonia Columna. Okay, hanggang dyan na muna ating bate, mga kababayan. Hanggang dyan lang muna tayo, magbabate. Okay, at ituloy natin yan mamaya habang tayo nagla-live stream. Okay, yung usual na ginagawa natin. Yung nagbabasa ng comment, kasama na yung shoutout. Okay, game! Kwentuhan tayo, mga kababayan. Kwentuhan tayo. Ano bang bagong ganap? Kasi mga kababayan, actually kapon dapat i-live stream ko rin to. At actually dapat isasama ko kanina. Kaso parang pa siya parang hilaw kanina. So over the course of the day, nagkaroon tayo ng mga update. At eto, putahan natin si Secretary Gibo. Oo, kasi galit na galit ang China kay Secretary Gibo. Oo, Diyos ko. Oo, gigil na gigil. Galit na galit. At dahil dyan, dahil galit ang China kay Secretary Gibo, mas lalo kong kumbinsido na dapat siya ang gawin nating presidente sa 2028. Mas lalo ko na kumbinsi, guys. Para mas lalo kong naisip na, ay, oo nga, para mas maganda siya presidente sa 2028 kasi galit sa kanya China. Diba? Mapakasar lang. Hindi. Dahil doon, guys, alam naman natin na competent si Secretary Gibo. Oo. At hindi ako tataka kung by next week, uulanin na siya ng batikos dahil dyan. Siyempre, magpapaluwal ng pera ang China para dyan, di ba?
So, di natin alam anong mangyayari. Abangan na ang susunod na mga kabanata, mga kababayan. Pero ito kasi nangyari kahapon. Yan. Sabi, China bars Teodoro and Qin from entry and business dealings. O, pinagbabawal na si Secretary Gibo na pumasok ng China at maipagnegosyo sa China. Oo. Kasama kaya dyan Shopee? kasama kaya dyan Lazada at Shopee? O, halimbawa, o-order si Secretary Gibo ng kung ano man order niya sa Shopee tsaka sa Lazada. Tapos manggagaling ng China. Kasama kaya yon sa mga hindi? Ito hindi ipapadala sa kanya pag ganun. Dapat linawin yan. Dapat linawin ng China. Kung kasama yung Shopee. O kaya kung kasama yung AliExpress, ganun. Alibaba or AliExpress. O kaya Timo. Kasama kaya Timo. Diba? kasi actually, mga babae, kung tutuusin, yun lang naman meron negosyo ang China sa Pilipinas. Diba? Yung import ng mga counterfeit, mga murang produkto. Tulad ngayon, I'm into... Diyos ko, makikita niyo itong side ko na to ng lamesa. Makikita niyo yung bago kong hobby. Tulad ngayon, bago kong hobby, mag-repair ng relo. So, ayan. So, ngayon, lahat ng in-order ko, puro China. Tulad nito, ayun, laki ng pangalan ng China. Yung ng gasket, pang lubricate ng gasket, ay, laki ng pangalan ng China. So, paano pag mga ganito? Di ba pwedeng umorder si Hindi na pwedeng umorder si Secretary Gibo sa Shopee tsaka Lazada. Pwede kaya yun? Damay kaya yun? Anyway. Ay, hindi na siya pwede. Ate Michelle sa Hong Kong. Yun ang sinabi ng China. Ayan. Sabi, China on Thursday barred Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro and his immediate family from entering mainland China, Hong Kong, and Macau and prohibited Chinese entities from conducting business with them. Kaya ako tinatanong na kung pwede ba si Shopee. Kasi pati mga Chinese entities bawal na maipagnegosyo sa kanya. Oo. But anyway, okay lang yun. Actually, hindi kawalan. Hindi kawalan actually, kung tutuusin. Hindi kawalan yung yun nga ang sagot ni Secretary Gibo dyan, pinagkibit balikat lang niya. But anyway, mamaya puntahan natin. Sabi, in a statement, China's foreign ministry accused Gibo Teodoro of having repeatedly made irresponsible remarks on China that undermine China's legitimate interests and sabotage China-Philippine relations. Oo. Yun daw ang dahilan kung bakit nila sinanksyon ni Secretary Gibo dahil daw sa mga irresponsableng remarks na sinasabi ni Secretary Gibo tungkol sa China. Ano yung irresponsableng remarks na yon? Oo. Ano yung irresponsableng remarks na yon na sinasabi ni Secretary Gibo na ang China ay bad faith kausap sa mga kontrata dahil hindi sila marunong sumunod sa mga usapan tulad ng Code of Conduct sa South China Sea? Oo. Yun ba yung sinasabi ni China na irresponsible remarks ni Secretary Gibo Teodoro? Irresponsible remarks ba yung sinasabi ni Secretary Gibo Teodoro na walang karapatan ang China na angkinin ang buong South China Sea? Irresponsible ba yun? Oo. Hindi naman yata irresponsible yun. Oo. It is stating facts. Yun po ay ang pagsasabi ng katotohanan. Yun po ay ang pagsasabi ng realidad. So, hindi makita yung Hindi ko makita kung irresponsableng remarks na sinasabi doon ng Secretary Gibo. So, ang lumalabas pa dito, mga kababayan, pinapalabas pa nila na si Secretary Gibo daw ang sumisira sa magandang ugnayan ng China at Pilipinas. Wait lang!
Bakit si Secretary Gibo lang ang sinabi nyo? Ba't hindi nyo na dinamay si Commodore Tariela? Di ba? Ba't hindi nila dinamay si Commodore Tariela? Aba, so si Commodore Tariela, pwede pa siya pumunta ng Hong Kong, tsaka Macau, tsaka mainland China. Pwede. Hindi ko alam, meron na bang nilabas sa kanya na ganito? Na banned si Commodore Tariela? Parang wala pa ako nakikita. Oo. Di ba? Tapos, to uphold China's sovereignty, security, and development interest, China has decided to prohibit Gilberto Teodoro Jr. and his spouse and child from entering the Chinese mainland, Hong Kong, and Macau, the foreign ministry said. Ayan. Mga kabayan, ang nakakatawa, ito. China did not specify what remarks prompted the sanction. Ang galing-galing. Sinabi ng China, yung secretary yung Gibo Teodoro, sinisira kami, may mga irresponsible remarks na sinasabi tungkol sa China. Blah, 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 blah. Pag tinanong mo, ano yung sinabi niya? Ay, yun na yun, basta yun na yun. Basta yun na yun. Basta. Basta. Baliw tong Chinese Communist Party na to. Ano bang hinihiti dyan sa China? Mukhang nasobrahan na kayo. Just, hindi ko naiintindihan eh. Diba? Hindi ko gets. Ano yung sinabi niyang mali? Basta yun na yun, sagot ng China. Correct, Martin the Martian. Nga, isa pa yan. Pupunta ba si Secretary Gibo doon? may negosyo ba sa China? Parang wala yata akong alam na negosyo sa China. Oo. Siguro kung meron man, noon pa yon, di ba? Bago siya pumasok sa ano, sa gobyerno. Oo. Di ba? But ako may iba akong basa diyan eh. Ang basa ko diyan, mga kababayan, baka naaamoy nila na tatakbong presidente to si Secretary Gibo. So pinapangunahan na nila. Pinapangunahan na nila ng paninira. Kasi nga naman pag tumakbong presidente si Secretary Gibo, baka may chance ang manalo to eh. Lalo na kasi viable candidate siya, mga kababayan. Actually, di ba nabanggit ko nga kanina, meron akong nakuhang information na baka meron dong ilabas against Secretary Gibo next week. Akala nga, baka. Di natin alam kung magkakatotoo. Pero, hindi natin alam kung konektado. But, most probably it is. Most probably it is. Oo. Anyway, sagot ni Secretary Gibo. Sumagot naman si Secretary Gibo. Ito sagot. China sanction is linked on illegal activities. Ayan. Ayan ang sagot ni Secretary Gibo. Kaya siya tinakwil kasi may mga huli si Secretary na illegal na gawain ng China sa Pilipinas. Kung hindi nyo nabalitaan, mga kababayan, last 2 weeks ago, or last month, if not 2 weeks ago, last month, may nahuli po na Chinese factory sa loob mismo ng property ng Department of National Defense. Oo. Kung nakakalimutan nyo na. Hindi ko alam kung nabalitaan nyo or hindi nyo nabalitaan, pero kung hindi nyo nabalitaan, sinasabi ko sa inyo ngayon. Meron nung nakita na smelting plant ng Chinese smelting plant sa Pilipinas under the name of Tony Yang, na kapatid ni Michael Yang. Tapos all of a sudden, biglang may ganito. Alam na. Sabi po ni Secretary Gibo, ako at ang aking pamilya ay pinatawan ng sanctions ng Communist Party of China dahil daw sa erroneous statements na aking sinabi tungkol sa kanila
Ako ay naglahad lamang ng katotohanan tungkol sa West Philippine Sea at tungkol sa illegal na gawain nila dito sa Pilipinas. Okay? Tapos, he cited the Bamban Scam Hub allegedly linked to dismiss Mayor Alice Go and the recent closure of the Sanjia Steel Facility, which he claimed produced substandard and dirty steel products and was linked to individuals with questionable identities. Chodoro said Sanjia is owned by Tony Yang, whom he described as a brother of businessman Michael Yang, adding that Tony Yang had admitted in a Senate hearing that his citizenship was fake. Oh. Yun. Tapos, after nung mahuli, tapos na may mahuli na Chinese factory, mga Chinese nationals, na by the way, they're illegally working here in the Philippines. Yung factory mismo, illegal na nag-ooperate. Yung mga empleyado, mga Chinese na illegal na nagtatrabaho sa Pilipinas. Tapos mangyari yun, all of a sudden, bigla ang merong sanctions galing sa China. So what naman? Hindi naman umiikot ang buong mundo sa China. Napakami ibang bansa dyan. Baka nga ano lang yan eh. Connecting flight lang ginamit ni Secretary Gibo dyan. Baka connecting lang yan eh. Di ba? Lalapag ka sa Hong Kong, palit ka aeroplano, lipad ka ulit. Oh. Ay, nako. Pero again, mga kababayan, feeling ko tatargetin na si Secretary Gibo kasi umiingay na yung pangalan niya pagdating sa 2028 eh. So, tatargetin na siya dyan. Tatargetin na siya dyan. For sure. At itong mensahe na to, mga kababayan, hindi ito para China. Ito ay para sa Pilipinas. Na parang sinasabi niya na kaya namin kayong supilin, kaya namin kayong tawag dito, pilan sa inyong mga biyahe-biyahe. Kaya naming supilin o durugin ang ekonomiya nyo, ganyan-ganyan. Yun yung mensahe dito. Oo. Kung babagain nyo kami, yayariin namin kayo. Uunahin lang namin dito, bawal kayo pumasok ng China at bawal kayo makipagtrabaho sa amin. Kami yung may pinakamalaking manufacturing companies dito eh. Kami lahat galing matok to eh. O di wala kayong negosyo. Yun. Yun yung dyan. Yun yung drama dyan. So, hindi ako magtataka kung ba't ginawa niya ng China. Pero mga kababayan, buti na lang, buong suporta ng AFP. AFP support DND's Gibo Chodoro amid China sanctions. Aba, dapat lang. Siya ang siya yung secretary niya eh. Secretary of National Defense eh. Oo. According to the AFP, Gibo Chodoro's statements at the Shangri-La Dialogue and other international fora are not irresponsible remarks, but are clear, accurate representations of international law, the 2016 Arbitral Award, and the sovereign rights of the Filipino people. Ang buti na lang. These sanctions are a transparent attempt at political intimidation to silence those who oppose coercive and illegal action exclusive economic zone. Yun. Totoo naman. Oo. Pananakot lang yan. As if matatakot naman si Secretary Gibo sa ganyan. Diba? Hindi nga natin alam kung nagne-negosyo ba sa China eh. Parang wala naman yata tayong na negosyo ni Secretary Gibo sa China. Personally, hindi ko alam. So, malamang sa malamang, mga kababayan, gawa na to, yung effort ni Secretary Gibo para ipagtanggol ang ating soberenya laban sa mga tawag dito, mananakop na China. Tulad meron pang meron ngayong tawag dito, floating something dyan sa Baho de Masinloc. O dapat sinisita ng Coast Guard yun. Dapat sinisita na ng Coast Guard yan kasi baka mamaya nagtatanim na sila ng
bakal dyan. Pag nagtatanim ng bakal-bakal, kunin nyo yung bakal, benta natin. Oo. Di ba? Ayun na nga, Andy friend. Ganyan din nga nangyari Secretary Rubio, Secretary of State Marco Rubio. Ginanyan din ng China, si Marco Rubio. Tapos ang ending, nung pupunta si President Trump sa sa China, binawi, maling Marco Rubio daw yung naano nila, sinasyon nila. Hindi yun yung si Secretary of State Marco Rubio. Iba daw, ibang Marco Rubio daw yun. Baliw tong China talaga kahit ano eh. Mga sinungaling talaga eh. Anyway. Ayun na nga. Siyempre, nagsalita din ng DFA. Sabi ng DFA, tawag nito, nakakadagdag gulo yung ginawa ng DFA. Nakakadagdag gulo. It's an unfriendly act designed to strain further Manila and Beijing's bilateral ties. Totoo naman. Nakakadagdag lang sa gulo itong ginawa ng China na to. Hindi naman nila dapat ginagawa, lalo na pa nagsasabi lang ng totoo eh. Di ba? Ito yung balita tungkol dyan. Secretary Gilberto Guibot Teodoro says he will not be intimidated after China imposed sanctions against him and his family over his statements on the West Philippine Sea. Teodoro said he was merely speaking the truth about China's activities in Philippine waters and its illegal operations inside the country. He vowed to continue supporting government efforts against illegal activities linked to Chinese nationals. The defense chief stressed that the issue is not about targeting them, but about protecting Philippine sovereignty, national security, and the rule of law. Meanwhile, Senator Kiko Pangilinan condemned the sanctions, saying China's actions are not just an attack on Teodoro, but on the Philippine government itself. Pangilinan said sanctioning a sitting defense secretary for implementing national policy is a direct affront to the president, the Philippines, and the country's constitutional order. Pangilinan is now calling on the Department of Foreign Affairs to formally protest the sanctions as he reaffirmed the country's right to defend its territory and speak out against foreign pressure without fear of retaliation. As if. As if, this is an interesting news. Bago ba to? Tagatin natin. Pinag-aaralan po ng gobyerno ang paghahain ng ikalawang arbitration case laban sa China ayon sa isang maritime expert. Uy, maganda yan. Bunsod pa rin ito na agawan sa Baho de Masinloc na ngayon ay may floating platform ng China na para raw sa pananaliksik. Nakatutok si Jonathan Andal. Isang dekada mula nang manalo ang Pilipinas sa arbitration case laban sa China kaugnay sa hidwaan sa West Philippine Sea, posibleng maulit ang paghabla ng Pilipinas. Ayon kay Dr. J. Batong Bakal ng UP Institute for Maritime Affairs and Law of the Seas, sila sa academe ay nagbibigay ng mga pag-aaral at rekomendasyon sa pamahalaan ng mga hakbang sa pagtugon sa territorial dispute. Pinag-aaralan din po ng mga, alam ko yun natin at ng mga ahensya, kung ano pang ibang paraan para pwede silang madala sa isang tribunal. If you're going to pursue an international case, you better that you will win, which is what we did with the first arbitration case. Sinabi yan ni Batong Bakal matapos mabisto ng Pilipinas na kalahating buwan nang nasa Baho de Masinloc ang isang floating platform ng China, kanilang boya at antena. As of yesterday, the movable floating platform remains to be inside the shoal, and its current location, umakyat lang siya sa northernmost part ng shoal. The two Chinese research vessels remain to be in the vicinity of Baho de Masinloc. 119 nautical miles lang ang layo ng Bahura sa Zambales. 500 nautical miles naman mula Hainan, China. Dati pang ginigit ng Chinese Embassy na teritoryo nila ang Baho de Masinloc na tinatawag nilang Huangyan daw. Sabi ng China, scientific research ang isa sa ginagawa nila roon. Pero ayon kay Batong Bakal, ganyan din ang sabi ng China noon bago nila ginawang artificial islands at base militar ang mga bahura sa West Philippine Sea. Mga sinungaling yan Chinese Communist Party. Nangyari sa Mischief Reef, Pangandiban Reef, noong 1992 ay nakita rin nga natin na tinayuan nila ng struktura. Noong unang sabi nila ay civilian and fisherman shelter lang yon daw. No? Pero alam natin na after
several decades. Ngayon ay yun ang pinakamalaking base militar ng China sa ating West Philippine Sea. Within a year, matatakpan nila yung Scarborough Shoal at magiging isla na yon. Sabi ni Batong Bakal, kung maritime research kasi ang ginagawa nila, kailangan ng permit mula sa Pilipinas. At nasa batas na pwedeng kumpiskahin ng Pilipinas ang istruktura roon ng China. Pero gagawin ba ito ng ating Coast Guard at Navy? Admiral Trinidad and I won't respond to that because those are operational details. Nagbabala ang Philippine Navy sa anilay creeping invasion ng China na hindi lang sa karagatan ng Pilipinas kundi pati sa lupa, ekonomiya, politika at pang-espiya. Dahan-dahan, napakasimple na hindi mo mahalata. Bago tayo umabot sa physical invasion, may mga invasion ang ginawa sa atin through subtle means. Isa sa mga monitor ang impormasyong mabilis ang bentahan ng mga beach property sa Palawan na nakaharap sa West Philippine Sea. Nung una, ang concern natin ay yung sa Palawan, parang may nahahalata yata tayo na mabilis ang bentahan, lalo sa coastal area, dyan sa West Philippine Sea. Pero kumalat din ito sa mga ibang lugar, no? Dito sa Luzon. Jonathan Andal. Yun ang problema mo ngayon. Ito ba yun? Hindi ba yan? Yun ang problema mo ngayon. Kasi, di ba nga, mayroong pagawaan ng birth certificate sa malapit sa Davao City. Pagawaan ng peking birth certificate. Kunyari, mga Filipino citizens para makabili ng para makabili ng lupa sa Pilipinas, makapagtayo ng negosyo, kunyari. Ay, nako. Tapos, gustuhin niyo pa si Sara Duterte? Diyos ko. Stupidity. Alam niyo, mga kababayan, ang boto kay Sara Duterte ay boto ng isang traidor. Boto sa isang traidor ng bansa. Oo. So, sinasakop na tayo ng China. Mga DDS. Ano na? Imagine, bumibili pala sila ng mga beachfront Palawan. Di mo naman mabibili yung beachfront eh. Bawal bumili ng beach. Oo, yung lang, parang meron certain certain distance lang from the beach ang pwede mong bilhin. Parang mga 30 meters yata if I'm not mistaken. Mga ganun. Oo. So, tsaka kailangan may DNR yun bago mo mabenta. May DNR permit yan. Hay, nako. So, kaya ako mga kababayan, kung tutuusin sa 2028, kung tatakbo si Secretary Gibo, siya talaga boboto ko. Wala ko iba i-consider. Kung tatakbo siya. Manalo, matalo, kay Secretary Gibo ako boboto. Alam niyo kung bakit? Kasi nga mga kababayan, at least kay Secretary Gibo, kampante ako na ipaglalaban niya ang soberenya ng Pilipinas. Hindi katulad kay Sara Duterte, hindi ka sure eh. Hindi ka sure. Hindi ka sure. Walang kahit pa ilang beses niyang sabihin na mahalin natin ang Pilipinas. Bola lang yon guys. Sinungaling nga eh. Psychotic. Psycho. Psychotic nga si Sara, mga babayan. Baliw. Baliw talaga. Oo, baliw talaga. At kung unfortunately, siya ang mananalo sa 2028, mga kababayan, I would, kung kaya nyo, mag-migrate na kayo kung kaya nyo. Kasi wala nang pupuntahan ng Pilipinas pag Duterte uli umupo. I'm sure. I'm very, very sure. Babalik ang korupsyon, babalik ang mga makapili, babalik ang China sa Pilipinas. Wala na. Wala na mangyayari sa Pilipinas. If that happens in 2028, I would quit on the Philippines. I would really quit on the Philippines. Kawawa ang mga may iwan dito pag magiging presidente. So, syempre may mga kaya. Alis. Syempre, may kaya sila eh. Paano mga may iwan? Diba? Paano yung mga may iwan? So,
Kailangan, napakahalaga ng boto nyo sa 2028, mga kababayan. Napakahalaga ng boto nyo. At sigurado tayo na ang susuportahan ng China ay si Sara Duterte. No joke yan. Si Sara Duterte ang Manchurian candidate. No joke. Kaya mag-ingat kayo kay Sara Duterte. Okay, kaya tayo mga babayan, kung tatakbo si Secretary Gibo, kay Secretary Gibo tayo. But that is my personal opinion. Kung ayaw sa kanya, hindi wala problema. Kasi, again, kahapon, may nakausap ko isang kaibigan natin, sabi niya, wala kasing charisma si Secretary Gibo eh, ganyan. Sagot ko naman sa kanya, friend. Nagkaroon na tayo ng presidente na puro charisma. Ano nangyari? 30,000 ang patay. Nilubog tayo sa 7 trillion na utang. Tapos sobrang laganap ng corruption. Flood control, nag-umpisa nung panahon ni Digong eh. Nakita niyo ba yung mga balita ngayon na lumalabas? 2019, isisiwalat na dapat yung korupsyon ng flood control. 2019 pa, mga kababayan. Ano nangyari? Pinatay si Congressman Andaya. Nagpakamatay daw kunyari. Yun, medyo baliw-baliw yun si Congressman Andaya. Medyo may topak yun eh. Pero, tama siya dun sa flood control. Hindi siya nagpakamatay, guys. Pinatay siya. Pinatay yun. Hindi ako naniniwala na nagpamatay yun. Di ba? Kaya, kung ako sa inyo, kay Gibo tayo. Ang problema daw, nabibili ang boto. Walang problema. Tanggapin nyo yung pera. Iboto nyo iba. Oo. Sabi, kapag inabutan kayo, sinabihan kayo na, para kay Sara tayo, ha? Eh, binigyan kayo 500. Sabihin mo lang, oo. Walang problema. Sara tayo. Woot, woot. Pero pagdating sa eleksyon, boto nyo si Gibo. Hindi naman importante. Hindi naman nila malalaman kung sino binuhay. Hindi naman nila matutuntun yan eh. Tanggapin mo yung bayad, iboto mo yung gusto mong iboto. Oo. So, ganun lang ang secret dyan. Utakan nyo yung nambubudol sa inyo. Oo. Ganun lang nangyayari dyan. Diyos ko. Tanggapin nyo lang yung pera, boto nyo yung gusto nyo.